Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Belia dito sa ating dulang Love and Memories. Sa pagkakataong yun, na nabaril ng rebelde si Itay, ay naramdaman namin ni Inay at bigla na lang na kinabahan si Inay. Kaya kinabukasan ay tumawag ako sa opisyal ni Itay. Pero hindi raw nila makontak si Itay. Kaya nanalangin kami na sana ay walang masamang nangyari kay Itay. At si Rene ay ginawa niya ang lahat para madala sa ospital si Itay. Pero nagdiling si Itay na huwag sabihin kay Inay na may masamang nangyari sa kanya. At pinapunta ni Itay si Rene para malaman namin na buhay ang Itay. Salamat at pumunta ka rito, Rene. Sabihin mo nga sa akin, ano ang nangyari sa asawa ko? Ano? Aling Narda, huwag po kayong mag-alala. Wala pong masamang nangyari kay Sir Nanding. Ha? Kung walang masamang nangyari sa kanya, bakit hindi siya umuwi dito? Nasaan talaga ang asawa ko? Kuwan po, Aling Narda. May ibang misyon na naman si Sir Nanding. Kaya hindi pa siya makakauwi dito. Ako lang ang pinauwi para ipaalam sa inyo ang kalagayan nila. Ay, salamat Diyos ko. At dininig ninyo ang panalangin ko. Salamat po. At ito po pala ang ibinadalang pera para sa inyo ng anak ninyo. Para sa inyong panggastos. Ito po. Salamat ha. Tamang-tama lang ang pagpapadala niya. Ubus na rin kasi yung pera namin. Teka. Huwag ka munang umalis. Dito ka naman ng halian. Magluluto ako ng tinola para may mahigop kang mainit na sabaw. Huwag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka nang tumanggi. Alam ko ganun din ang sasabihin ni Bella sa'yo eh. Kaya kausapin mo muna siya habang ako ay nagluluto ng ating tanghalian. Nakakatawa ka talaga, Kuya Rene. Buti na lang at nandito ka at nabawasan ang problema namin ni Inay. Nasa isang mission pa pala ang Itay. Kaya huwag mo nang isipin. Basta dito lang kayo ng inay mo. At maging panatag ang inyong kalooban ng inay mo. Siyempre naman, alam namin na wala palang masamang nangyari kay Itay. Di masaya na kami. Tingnan mo si Inay. Ang gaan na ng kanyang pakiramdam at masigla na nagluluto doon sa kusina. Alam mo, nag-aalala rin ng itay mo sa inyo eh. Lalo na sa inay mo. Kaya inutusan ako ng itay mo na ipaalam sa inyo na medyo matagal pa siyang makakauwi dito. At magpapadala na rin ng pera para sa inyo. Sabihin mo rin kay Itay ha, Kuya Rene, na panatag na ang aming kalooban ni Inay. At nasa mabuti kaming kalagayan din ni Inay. Sabihin mo sa kanya. Okay, Belia. Yan ang paparating ko sa itay mo para maging masaya yun. Kung malaman niya na nasa mabuti kayong kalagayan. Naku, Kuya Rene, sabihin mo rin kay Itay ha, namimiss ko na siya. Mas lalo akong mangungulila dahil may mission na naman kayo eh. Kaya matagal bago siya umuwi dito para sa amin. Kailangan na magtiis kayo dahil yun ang trabaho ng itay mo. Kaya malayo sa inyong piling.
para maghanap buhay para sa inyo ng inay. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Naku, inay, mabuti naman at dumalaw kayo sa amin ni Belia. Ay, siyempre naman. Para tingnan ko ang inyong kalagayan. Dahil sinabi ni Belia na malungkot ka raw. Dahil hindi ninyo alam kung ano nang nangyari kay Nandeng. Opo, inay. Pero wala na pong problema. Dahil nalaman namin na wala palang masamang nangyari sa asawa ko. Ha? Ay, paano ninyo nalaman? May pumunta ba rito para ipaalam sa inyo kung nasaan ang asawa mo? Opo, inay. Nagpunta rito ang isang kasamang sundalo ni Nanding at sinabi na huwag kaming mag-alala. Nakikita ba ninyo ang kakwentuhan ni Belia? Ay, oo nga, Narda. Masaya silang nagkwentuhan. Kaya di nila pansin ang pagdaan ko sa kanilang likuran. Pero hindi ko na isturbo. Alam po ninyo, inay, napakabait na sundalo yun at siyang inutusan ni Nanding para ipaalam sa amin ang kanyang kalagayan. Ay, teka. May asawa na ba ang sundalong yon? Baka may kursunada kay Belia. Kuya Rene, may itatanong po ako sa inyo. Sana, wag po ninyong masamain. Ha? Ano ba yun, Belia? Sige, at sasagutin ko. May nobya ka na ba? O kaya may asawa ka na at anak? Naku, Belia, binata pa ako. Ang kala ko kung ano na yan gusto mong malaman. Pero wala pa akong nobya dahil di ko maharap ang manligaw dahil sa aming mga misyon ng itay mo. Ganun ba, kuya? Baka maging matandang binata ka, di walang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Hindi naman. Dahil bago mangyari yan, ay hahanap na ako ng babaeng mamahalin ko. Ano bang tipo mong babae, Kuya Rene? Baka may kilala ako at ipapakilala kita. Wala. Basta nakita ko na at tumibok ang puso ko. O di siya na ang babae para sa akin. Sana makahanap ka na, Kuya Rene, para naman maging abay pa ako sa inyong kasal at may handaan na bongga. Aba, ang tagal na ni Elyang ha. May dinaanan pa yata siya. Ay, nako, malilintikan ka sa akin, Elyang. Pag napatunayan ko na nagtataksil ka sa akin. Ang sabi niya, pupunta lang sa bahay ng anak namin para bigyan sila ng gulay at itlog. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi dito. Ay, umanta ka sa akin, Elyang. Talagang sinusubukan niya ako. Akala niya maiisahan niya ako. Ginawa lang dahilan ng pagpunta niya kina Narda para makita niya si Goryo. Hindi. Ay sana'y hindi totoo itong hinala ko. Narda, masayang-masaya ang apo ko na nakikipagkwentuhan kanina pa sila. Hayaan lang ninyo sila, inay, dahil wala namang kakwentuhan ang apo nyo dito. Ay, teka nga muna.
Alam mo ba kung may asawa ng sundalong yon? Eh, ang sabi niya sa akin nang kinausap ko, binata pa siya. May itsura ang sundalong yun ah. Parang hindi ako maniwala na wala pa siyang asawa. Baka nagsisinungaling siya. Ha? Hindi naman siguro nanloloko yan, inay. Dahil kasama yan ni Nanding eh. Anong alam mo? Baka may gusto siya kay Belia, kaya bantayan mo sila. Inay, bata pa ho si Belia. Kaya hindi niya papatulan yan. Anong malay mo? Baka kinukuha lamang niya ang loob ng apo ko. Kaya sa palagay ko, may pagtingin ang sundalo na yon sa apo ko. Kung sakali na kursunada niya si Belia, hindi ko siya pagbabawalan na ligawan niya ang anak ko. Pero, kailangan mo nang magtapos sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Ay, mabuti sana kung maghihintay. Paano kung hindi na makapaghintay ang lalaking yan sa apo ko? Gusto nang mag-asawa. Ay, kaya pangaralan mo si Belia para hindi siya mapahamak. Ay, nako, kailan ka pa magpapayog? Kung basa ka na? Masayang kausap si Kuya Rene. Kung pwede lang, ayokong umalis siya. Pero, babalik pa sa mission nila ni Itay. Dahil naghihintay si Itay sa kanya. Ano itong nagdarama ko para sa kanya? Bakit ko siya iniisip? Pero hindi ako sigurado kung may pagtingin din siya sa akin. Hindi pa ako dalawin ng antok ha. Kumusta na kaya siya? Ako kaya? Iniisip din niya? Ayan, inaantok na ako. Matutulog na nga ako. Napakasaya ko, Kuya Rene, pagkausap kita. Talaga? Ganon din ako, Belia. Masaya ako pagkasama kita. Kuya Rene, hinawakan mo ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Belia, para sabihin ko sa'yo, ako'y umiibig sa'yo. Mahal kita, Belia. Hahalikan kita. Kuya Rene, mahal din kita. Belia. Belia. Ano ba ito? Unan? Ang hinahalikan ko? Nakakainis. Panaginip lang pala. Akala ko, totoo na. Sayang. Hoy, Ilyang. Bakit kayong kala umuwi? Saan ka pa galing? Saan pa? Di doon kina Narda. At may bisita sila na sundalo na kasamahan ni Nandeng. Ano naman ang pakialam mo kung may bisita sila? Bakit? May gusto ka sa bisita nila? At nagtagal ka doon para mapansin ka niya? Ay nako, talagang baliw ka na, Basyong. Hindi mo ba nakikita na matanda na ako? At wala nang papatol sa akin. Mabuti sana kung bata-bata pang edad ko eh. At sigurado na mapapalitan kita. Ano? Kung ganoon, hintay mo siguro at hindi kanya dinalaw sa bahay ni Narda, no?
Ay, nako! Konsumisyon talagang ibinibigay mo sa akin, Basyong ka! Talagang hindi ko na kaya ang ginagawa mo sa akin! Hindi na! Ha? Anong ibig mong sabihin, Ilyang? Ano bang plano mo? Ha? Ano, Ilyang? Oh, Belia anak, kagigising mo lang. Bakit ka malungkot? Ano bang nangyari sa'yo? Kuwan po inay, nanaginip po ako, pero nakakainis. Dahil hindi naman natuloy. Ano ka ba naman anak? Ang panaginip ay kabaliktaran. Anong malay mo? Totoo pala ay matutuloy din. Mabuti sana kung ganon, para maging masaya ko kung matutuloy ang panaginip kong yun. Ha, teka anak, pwede bang malaman ko kung ano ang napanaginipan mo? Para alam ko ang ipapayo ko sa'yo. Wag na po inay. Nakakahiya po eh. At saka, secret ko lang yun. Ikaw ha, may tinatago ka na sa akin. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang bilin ng itay mo na pag-aaral muna ang unahin mo? Hindi ko po nakakalimutan yun, inay. Basta tutuparin ko ang aking pangako kay itay at sa inyo po. Kaya huwag kayong mag-alala, inay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aling Narda, baka po gusto ninyong ipasyal ko po kayo ni Belia sa bayan. Ha? Ano naman ang gagawin natin sa bayan? Manood po ng mga palabas o sa karnabal. Sasakay sa mga Ferris wheel o kung anong gusto ninyo. Ay naku Rene, pasensya ka na ha. Wala na akong hilig sa mga panuorin o kaya sa mga karnibal. Ang mabuti pa, si Belia na lang ay sama mo para malibang naman siya. Sige po, Aling Nanda. Dahil marami po akong nakita ng mga dalaga at binata ng mga teenager na masayang namamasyal sa may plaza. Oo, dahil malapit na ang piyesta ng bayan. Kaya marami ang mapapanood dun sa bayan ngayon. Pero ako, wala nang gana na mamasyal. Sa bagay, mga dalaga at binata na may nobya at nobyang nakikita sa masayang sumasakay sa mga palaro sa karnabal. At sigurado na may palabas din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang mga empleyado ay may kanya-kanyang palabas sa programa para masayan ang mga tao sa panood nila sa kanilang palabas. O sige na, sabihin mo kay Belia na pumayag ako na isama mong mamasyal sa plaza para makapamasyal naman. Sige na. O ano, Belia? Masaya ka ba sa pamamasyal natin sa bayan? Oo naman, Kuya Rene. Ngayon ko lang naranasan ang sumakay sa iba't ibang rides doon sa plaza. At iba't ibang palabas ng mga empleyado sa munisipyo. Ang gagaling nilang sumayaw eh. Siyempre naman. Talagang pinagsikapan nilang maging magandang ipinakitang palabas nila para malibang ang mga tao at maging masaya sila. At alam mo ba, Kuya? Ngayon lang ako nakapamasyal doon sa karnibal at ang saya-saya pala. Mabuti naman kung napasaya kita dahil sinabi ng inay mo na isama kita sa pamamasyal sa bayan. Teka, bago ako umuwi ay may sasabihin ako sa iyo. Kailangan daw na mag-aral kang mabuti at dapat din na makatapos ka sa kolehiyo. Oo naman, Kuya Rene. Talagang mag-aaral akong mabuti
Alam mo ba na gustong gusto ko ang ugali mo? Kung pipili ako na magiging asawa ko, ang hanapin ko ay yung gaya mo. Ganun ba? Sige, pumasok ka na sa loob ng bahay niyo. At aalis na ako. Bye-bye, Belia. Kuya Rene? May pagtingin kaya si Rene kay Belia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Belia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.